Nako, ay heto na ang sinapit ni Sara Duterte diyan ho sa Daheg, Netherlands. Nako po, ay pumapalag-palag pa eh. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Aba, ay matinding modus ho ito. Bagong modus, matinding modus ni Sara Duterte. Mayroon siyang sinasangkot kung bakit nakasuhan ng crimes against humanity ang kanyang tatay. Mayroon siyang sinasangkot at sinisisi kung bakit nakulong diyan sa Daheg, Netherlands itong si Digong Duterte na kanyang tatay. Aba, ay lumilipas ho ang araw diyan ho sa Netherlands, ay nandiyan ho si Sara Duterte. Ba't marami ho nakakapansin, lalong lumalakas ho ang tama ni Sara Duterte. Mantakin nyo ho, ito pa ang mas matindi. Kung dati ay sinisisi itong ating kasalukuyang kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos na siya ang dahilan at wala nang iba kung bakit nandiyan ngayon sa Daheg, Netherlands, ay ngayon ho ay iba ang sinisisi at iba pa rin ang sinasangkot ni Sara Duterte tungkol dito ho sa kaso ng kanyang ama. Ay sabi nga before, ang pinagdidiinan niya ay itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Ba't kakaiba ho ngayon, mga kaibigan? Itong mga nalalaman niya na bagong modus na gusto ko pong ipaalam mo sa inyo. Ibabahagi ko sa inyo ang mainit-init pa. Itong mga galawan ni Sara Duterte na natuklasan dito na mayroon pang kasangkot pala kung bakit nakasuhan itong si Digong Duterte. Aba, ito mga kaibigan, isang like muna sa video na ito. At syempre, sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. Salamat po. Nako, ito. Shoutout po sa lahat. Ayan ang nangyari. Ito pa. Andali lang po ha. At medyo... Samantala, nagkomento naman si VP Sara kaugnay ng pag-turnover ng International Criminal Court o ICC sa mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte sa defense team nito. Ang set of evidence na tinatawag na Package 001 ay naglalaman ng sinasabing 181 items o pieces of evidence laban sa dating Pangulo. Ayon kay VP Sara, tila hindi papatak sa crimes against humanity kung 181 lamang ang bilang ng ebidensya. Pakinggan po natin ang payag dito ni Sara Duterte. Nagulat siya eh. Nagulat na mayroong ebidensya na nilabas dahil ang sinasabi niya before, mga mahal kong taga-subaybay, ay wala daw ebidensya dito sa kanyang tatay na si Digong Duterte. Ay kung walang ebidensya, ay bakit nakakulong diyan sa Daheg, Netherlands? Hindi basta pinakulong itong tatay mo na si Digong Duterte na dahil lamang sa walang ebidensya at gawa-gawa lamang. Kaya nga natagalan ho ito. Ayon po sa nakuha nating impormasyon, at ito ay matagal din nating tinatalakay doon sa mga batikan na abogado at may access din sa ICC, kaya natagalan ang paglabas ng warrant of arrest dito kay Digong Duterte. Ang hinanap nila ay certain of conviction. Mga kaibigan, matitibay na ebidensya, hindi po probable cause na ikangay gabuhok lamang. Malaki ho. O saka natin talakayin yun. Pinadaanan ko lang. Dahil itong si Sara Duterte ay paawa effect. Ano ba ito? Kulang sa tulog? Kita nyo kung anong sinasabi tungkol sa ebidensya. Sara Duterte, that is, yung kinalalagyan mo ngayon ay hindi Pilipinas, yan ay Daheg, Netherlands. Kung nagagawa mo dito sa Republika ng Pilipinas na magwala, kapag ikaw ay nagigipit na, nasusukol na, sige gawin mo nga diyan, yung pagwawala, yung mag-argumentado ka dito, kasi dito sa Pilipinas nag-argumentado ka eh. O gawin mo diyan sa Daheg, Netherlands. Kita nyo,
Imbis na ipakita mo bilang vice presidente na ikaw ay pupunta sa ibang country, ay ang aabyarin mo ay tungkol sa ikagaganda ng takbo ng Pilipinas. Ay hindi eh. Anong ginagawa nyo dyan? Nagtatambay, nagpapawaipig, para kayong mga buang diyan na sigaw ng sigaw, na wala naman nakikinig sa inyo, na ang tingin ng ICC, sabi nga ng tagapagsalita ng ICC, hindi sila apektado dahil basura ang tingin sa inyong pinaglalaban. Oh, hindi ba kayo nahihiya? Ito pa. 181 pieces of evidence at sinasabi nila libo-libo. This is a case of crimes against humanity. So, kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? Kasi kaya nga sinasabi ko sabi ko, naging kaso ba ito dahil sa atake lang ng media? Sa pahayag ng pangalawang Pangulo, May nabanggit ng media, sinisisi ang media eh. Dahil sa pag-atake ng media, kaya nakakulong ngayon at nagkakaso. Itong kanyang tatay, dati si Pangulong Bongbong Marcos ang sinasangkot nito. Aba, iba na naman ang napasok sa isip nito. O baka sa isang araw, pag ito ay nalipasan pa ng gutom, sa kasisigaw diyan, ay baka kung sino-sino na mga tambay, mga sino-sino nang maisip niya na pangalan na isangkot nito. Kaya't marami ang nagbibigay ng public opinion. Malakas ng tama ho nito, itong si Sara Duterte. Ayon sa mga nagbibigay ng public opinion na mababasa natin diyan sa comment section, kahit saan umikot ako na social media at siyempre malalaking stream media na malakas na daw di umano ang tama ni Sara Duterte. Naniniwala po ba kayo na malakas ng tama nitong si Sara Duterte? Desperado na. Ayon sa kanyang galawan, kung ano-ano na ang pinagsasabi, kung sino-sino na ang sinasangkot dito sa kaso ng kanyang ama, kung bakit nakulong ang kanyang ama. Nako, iginiit nito ang malaking papel ng media, kaya nakadetine ngayon sa ICC si dating Pangulong Duterte kahit hindi naman talaga dapat sa una pa lang. Anya, pinalabas ng media na ang ibang kahulugan na kung tutuusin ay programa o trabaho ng pamahalaan para sukpuin ang iligal na droga sa bansa. Nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? This is not a case for the ICC. These were not even cases in the Philippines. Not a single case. So, parang ang pakiramdam ko, naging kaso siya dahil sa portrayal ng media sa war on drugs. And that was just the title noong trabaho ng gobyerno na buksain ang illegal na droga sa loob ng kanyang bayan. Parang hindi siya makatarugan sa 80 years old na tao. ayun mga kaibigan, yan po si Sara Duterte. Salamat UNTV sa paggamit ng inyong video clips. At sinabi nga niya dyan na isa sa mga dahilan kung bakit nakasuhan ang kanyang tatay ng crimes against humanity ay ang mga media. Ay ngayon lang niya nasabi? Bakit ngayon mo lang nasabi yan? Dahil ikaw ba ay kung ano-ano na ang pumapasok sa iyong puso ang isipan. Desperado ka na, hindi mo na alam ang iyong gagawin. Kahit kung sino-sino na lang ang maisip mo na mga mabanggit mo na pangalan. Kaya, hindi po natin masisisi ang ating mga mahal na nagbibigay ng public opinion na taong bayan, pipira ang kanyang tagasunod, na itong si Sara Duterte ay lalong lumalakas ang tama. Hindi na maganda ang galawan diyan sa dahig Netherlands, mga kaibigan. Nako, in reaction yan po sa comment section, nianyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.